Tinatago muna ni Tsunade kay Naruto ang war at nakarating na sina Naruto sa isla na tinutukoy ng Raikage at hindi inaasahan ni Naruto ang itsura ng isla dahil akala niya na paraiso itong ngunit isa pala itong katulad ng Forest of Death. Biglang may lumitaw na pusit at nagwawala at kinuha si Naruto kaya pinabagsak ni Killer Bee ang pusit at natuwa si Naruto dahil nakita na niya ang octopus na tutulong sa kanya at ito ay si Killer Bee at nagpakilala na rin ang maging supervisor nila sa island at ito ay si Motoy. Pinapunta ni Killer Bee si Naruto sa Waterfall of the Truth at tatapusin ang kanyang unang pagsasanay. Sa Waterfall of the Truth ay nakikita ni Naruto ang kanyang Dark Self at umatake ang Dark Self ni Naruto sa kanyang ngunit niyakap niya lamang ito at tinanggal ni Naruto lahat ang puot na naramdaman niya dati kaya nawala na ang Dark Self ni Naruto. Ngumiti si Naruto kina Yamato dahil nagtagumpay siya ngunit hindi pa tapos ang training ni Naruto dahil ininform ni Killer Bee na susubukan na nila na kontrolin ang Nine Tails. Pinapunta ni Killer Bee si Yamato sa likod ng waterfall at ininform ni Killer Bee kay Naruto na doon niya kakalabanin ang Nine Tails. Pinunta ni Killer Bee sina Naruto sa isang lugar at pinapapasok ni Killer Bee si Naruto at ipikit ang mata at mag-focus dahil katulad ng Waterfall of Truth makikita ni Naruto ang Nine Tails doon. Pumasok na sila at tinanong ni Killer Bee kung kay Naruto ba ang susi ng seal nito sa Nine Tails kaya sumagot si Naruto ng oo. Napagtanto ni Yamato na bubuksan ni Killer Bee ang seal ng Nine Tails kaya tinanong niya kung paano ang gagawin nila kung hindi makontrol ni Naruto ng maayos ang Nine Tails kaya sumagot si Yamato na isisil nila ito doon at iyon ang layunin nila kung bakit sila naruroon. Sinara na ni Killer Bee ang pinto at nag-fist bump ang dalawa at nasa harapan na ni Naruto ang Nine Tails. Binuksan na ni Naruto ang seal kaya nakatakas na ang Nine Tails at tinulungan ni Killer Bee ito at ginapos ang Nine Tails. Nasira ng Nine Tails ang galami nito at balak nang umatake ang Nine Tails kay Naruto at nagbuga ng malaking blast ngunit prinotektahan ni Killer Bee ito. Nag-Sage Mode si Naruto at gumamit ng Super Giant Rasengan. Nasangga ni Nine Tails ito at pinatalsik si Naruto. Umiwas si Naruto sa atake ng Nine Tails ngunit napabagsak siya nito. May clone si Naruto na nakatago at hinawakan nito ang buntot ng Nine Tails at binuhat upang mapabagsak at gumamit si Naruto ng Rasen Shuriken. Kinukuha na ni Naruto ang chakra ng Nine Tails ngunit nilagyan ito ng Nine Tails ng kasamaan kaya nahihila na ang kalooban ni Naruto at nawala na ang Sage Mode nito. Nagkaroon na ng Nine Tails Cloak ang tunay na katawan ni Naruto at biglang nakita ni Naruto ang nanay niya na si Kushina at niyakap ito ni Naruto at tumigil ang Nine Tails formation ni Naruto. Nilabas ni Kushina ang kadena niya sa katawan ni Naruto upang igapos ang Nine Tails. Ininform ni Kushina kay Naruto na nilagay ni Minato ang chakra niya sa seal formula upang kung ang oras na kontrolin na ni Naruto ang Nine Tails ay makakatulong siya dito. Natanggal ni Naruto ang kasamaan ng Nine Tails at natanggal na ang cloak nito sa tunay niyang katawan. Gumamit ng clone si Naruto at natanggal ng Nine Tails ang ilan sa kadena ni Kushina at umatake si Naruto gamit ang Rasengan Super Barrage at natalo ng Nine Tails ang ibang clone ni Naruto. Pinabagsak ni Kushina ang Nine Tails at gumamit ng Sage Mode si Naruto at gumamit ng Massive Rasengan Barrage at napatalsik ang Nine Tails. Sunod naman na gumamit si Naruto ng Rasen Shuriken at nahila na ni Naruto ang chakra ng Nine Tails at napabagsak ang Nine Tails. Napunta na kay Naruto ang chakra ng Nine Tails at iba ang naging itsura ni Naruto. Naiinis ang Nine Tails kaya aatake ulit ito kay Naruto ngunit ginamit ni Naruto ang Six Path Seal kaya hindi natuloy ang atake ng Nine Tails at nakulong ulit. Bago umalis si Kushina ay sinabi niya muna kay Naruto kung ano talagang nangyari nung 16 na taon na ang nakakalipas at si Kushina ang dating Jinchuriki ng Nine Tails bago si Naruto at siya ang napili na pangalawang Jinchuriki host ng Nine Tails at pinunta siya sa Konoha galing sa Land of Eddies. Tinanong ni Naruto kung bakit pinili nila na maging Jinchuriki ang taga-ibang land kaya sumagot si Kushina na ang Land of Fire at Land of Eddies ay mayroong nagbabahagi ng malalim na ugnayan. Ang shinobi ng Senju clan ng Konoha at ng Uzushio ay magkakadugo. Ang mga tao sa Uzushio ay namuhay ng matagal at nahasa nila ang Sealing Jutsu at ang Tetragram Seal na nasa tiyan ni Naruto ay base sa Jutsu ng kanilang village at si Minato ay natutunan ang ilang Sealing Jutsu sa nanay ni Kushina. Ang simbolo ng nasa likod ni Naruto ay ito ay simbolo ng Uzushio at kahit ngayon ang Konoha ay ginagamit ang simbolo ito ng pagkakaibigan ngunit ang Uzushio ay hindi na nag-e-exist.
Habang nasa digmaan pa, ang kanilang silang Juso abilities ay kinakatakutan kaya ang kanilang village ay tinarget at sinira. Ang mga nakaligtas ay nangangamba para sa kanilang kaligtasan kaya tinago nila ang kanilang mga katauhan at nagkalat sa buong rehiyon. Tinanong ni Naruto kung bakit siya napili bilang Jinchuriki kaya sumagot si Kushina na ang mga taga-Uzushio ay isinilang na may malakas na chakra na kayang pigilan ang Nine Tails. Ang Jinchuriki na bago si Kushina ay ang asawa ng First Hokage at ang pangalan niya ay Mito Uzumaki. Para matulungan ang First Hokage na dahil nakuha niya ang Nine Tails sa laban nito kay Madara ay sinil ni Mito ang Nine Tails sa kanyang katawan gamit ang silang Juso at naging Jinchuriki at simula noon ay pinanatili ng Konoha na nasa kanila ang Nine Tails ngunit ang mga araw ni Mito ay malapit nang matapos at dinala si Kushina sa Konoha bilang vessel ng Nine Tails. Nung una siyang dinala sa Konoha ay walang alam si Kushina tungkol doon at nagulat siya nung sinabi na sa kanya kung bakit siya naruroon at ang nakakaalam lamang dito ay ang Third Hokage at ang ilang mga nakakataas na opisyal at kahit na ang mga legendary Sannin ay hindi ito alam, na-pressure si Kushina bilang Jinchuriki at ang kalungkutan na nararamdaman niya ngunit pinatawag siya ni Mito at sinabi sa kanya na may paraan upang mahanap ang kasiyahan kahit na mamuhay siya bilang Jinchuriki at ito ay bigyan ng pagmamahal ang kanilang sarili. Tungkol naman sa umatake ang Nine Tails sa Konoha ay alam ng nakamaskarang lalaki kung kailan niya alam na magiging mahina ang seal at ito ay ang panganganak kaya kinuha niya ang tsansa na makuha ang Nine Tails kay Kushina nung ipinanganak niya si Naruto. Nung pinanganak na si Naruto ay isisil na sana ni Minato ulit ang Nine Tails ngunit kinuha ni Madara si Naruto sa asawa ng Third Hokage at binantaan nito si Minato na umalis ito kay Kushina at kung hindi mamamatay si Naruto. Malapit nang lumabas ang Nine Tails at pinapakalma ni Minato ito. Binato ni Madara si Naruto at sasaksakin ito ngunit nakuha agad ni Minato. May nilagay pala itong bomba sa likod ni Naruto ngunit lumipat sina Minato ng lugar at tinanggal agad ang nakasuot kay Naruto kaya naligtas si Naruto. Agad-agad na umalis si Minato at pumunta sa kanilang bahay at ginapos na ni Madara si Kushina. Balak nito na ilabas ang Nine Tails kay Kushina at sirain ang Konoha. Iniwan muna ni Minato si Naruto sa kama dahil kailangan niyang iligtas si Kushina. Minanipula na ni Madara si Nine Tails at nakalabas na ang Nine Tails kay Kushina. Balak na ni Madara na pumunta sa Konoha ngunit pinigilan ni Kushina at ginamit nito si Nine Tails upang atakihin si Kushina ngunit naligtas ni Minato. Binalik na ni Minato si Kushina sa bahay at tinabi kay Naruto at balak na nitong iligtas ang Konoha. Nakakaramdam ng hindi maganda si Kakashi pati na si Itachi at pati na si Hiruzen. Nakarating na si Madara sa Konoha at nilabas na ang Nine Tails kaya nagsitakbuhan ang mga tao. Nagwala ang Nine Tails at pinagsisira ang mga gusali. Umatake na ang mga ninja ng Konoha ngunit natatalo ito ng Nine Tails. Nakita ng Nine Tails si Minato at inatake ngunit napigilan ni Minato at pinunta sa ibang lugar. Balak na sana ni Minato na pumunta kina Hiruzen ngunit nasa likod si Madara kaya inatake ito ni Minato ngunit tumagos lamang. Hinawakan ni Madara si Minato at kukuhanin sana ngunit nakatakas si Minato. Nakapunta si Madara sa kinaroroonan ni Minato at umatake ng sabay ang dalawang ngunit tumagos lamang si Minato at nakadena siya ngunit nakatakas. Sumugod na ulit ang dalawa at binato ni Minato ang blade niya ngunit tumagos at gumamit ng Rasengan si Minato at nagteleport sa taas at natamaan ni Minato ito at minarkahan ni Minato. Umatras si Madara at sugatan at nasira ang kaliwang kamay nito. Biglang nagteleport si Minato sa harap nito at sinaksak at nag-contract seal upang mahiwalay siya sa Nine Tails at hindi na niya control ang Nine Tails. Nilabas ni Hiruzen si Monkey King Enma at nag-transform na ito at umatake sa Nine Tails at napalayo ang Nine Tails sa Konoha. Umalis na si Madara at nakabalik na sa Konoha si Minato. Hindi nila mapigilan ang Nine Tails kaya aatake na ulit ito ngunit napigilan ni Minato gamit ang summoning Juso. Umalis si Minato doon kasama ang Nine Tails at dinala ni Minato si Kushina at Naruto doon. Nilabas ni Kushina ang kadena niya at ginapos ang Nine Tails at balak ni Kushina na isama ang Nine Tails sa kamatayan niya ngunit hindi pumapayag si Minato at isisil nito ang chakra ni Kushina kay Naruto bilang parte ng 8 Sign Seal at kukuhanin niya ang kalahati ng chakra ng Nine Tails sa kanya gamit ang Reaper Death Seal at ang ibang kalahati ay isisil niya kay Naruto dahil alam niya na sa hinaharap ay magbibigay ng pinsala sa mundo si Madara kaya naniniwala si Minato na si Naruto ang makakapigil dito.
Ginamit na ni Minato ang Reaper Death Seal at sinil na ang kalahati ng Nine Tails sa kanya. Nilabas ni Minato ang ritual altar at isisil na kay Naruto ang iba pang kalahati. Nanghihina na si Kushina kaya lumapit si Minato kaya may pagkakataon ng Nine Tails na atakihin si Naruto kaya prinotektahan ng dalawa ito. Nilabas ni Minato si Gerotora at ibibigay dito ang susi ng silang formula at ibigay kay Jiraiya. Binigay na ni Minato ito at umalis na si Gerotora at sinil na kay Naruto ang Nine Tails. Humingi ng tawad si Kushina na ginawa nilang vessel ng Nine Tails si Naruto at hindi sila namuhay sa tabi nito at hindi nila nabigyan ng pagmamahal si Naruto ngunit okay lamang ito kay Naruto at hindi niya sinisisi ang kanyang mga magulang at alam niya na ngayon na ibinigay nila ang kanilang buhay para kay Naruto at ikinagagalak niya na anak nila siya. Niyakap ni Kushina si Naruto at nagpasalamat at umalis na. Nagtagumpay si Naruto at pinakita kina Yamato. Biglang may naramdaman si Naruto at hindi makapaniwala si Kisame at tinuro ni Naruto si Sameoda. Nagpakita na si Kisame at binuksan ang pinto at balak na tumakas ngunit nahabol ni Naruto. Patuloy pa din sa pagtakas si Kisame ngunit hindi na mahabol pa ni Naruto ito dahil na-stuck siya at nasobrahan sa paggamit ng kapangyarihan niya. Hinabol ni Killer Bee si Kisame at habang ginagamit ni Guy ang Waterfall of Truth ay biglang lumitaw si Kisame. Inatake ni Guy ito at gumamit ng Leaf Rock Crushing Square at lumabas na rin si Killer Bee. Iniwan ni Sameoda si Kisame at lumapit kay Killer Bee. Lumangoy si Kisame at kinuryente si Sameoda at kinakagat ni Sameoda si Killer Bee at lumalakas na ulit si Kisame. Binitawan na ni Kisame si Sameoda at nanghihina na si Killer Bee. Gumamit ng Stone Needle si Aoba ngunit nakukuha lamang ni Kisame ang chakra ni Aoba at nanghihina na ito. Gumamit ng Leaf Hurricane si Guy ngunit nasangga ito at gumamit si Kisame ng Sharp Bomb Jutsu kaya tumakas ito. Binuksan ni Guy ang Sixth Gate of Joy at tinulungan ni Killer Bee ito at binato si Guy. Nakalabas na si Kisame sa isla at nag-summoning Jutsu at may ibinigay ito na scroll na may impormasyon ni Naruto at nakarating na si Guy. Gumamit ng Thousand Hungry Sharks at hindi alam ni Guy kung anong pating ang may impormasyon nila kaya gumamit siya ng Asakujeko at natalo ang ibang mga pating. Pumunta si Guy sa ilalim ng tubig at binuksan nito ang Seventh Gate of Shock. Gumamit si Kisame ng Super Sharp Bomb Jutsu at ginamit naman ni Guy ang Hiryudora at akala ni Kisame na lalakas ang atake niya dahil hihigupon niya ito ngunit hindi ito lumalakas kaya natalo si Kisame pati na ang lahat ng pating at nakuha na rin niya ang scroll. Gumalaw si Kisame kaya sinuntok ito ni Guy at ginapos nila ito. Tiningnan ni Aoba ang utak ni Kisame ngunit kinagat ni Kisame ang dila niya at tumatakas kaya nasira ni Kisame ito. Umatake si Guy ngunit gumamit ng Water Prison Jutsu si Kisame at naglabas ng mga pating at nagpakain si Kisame. Binuksan ni Guy ang scroll at may lumabas na tubig at nakulong silang lahat at may mga lumabas na pating at kinuha ang scroll upang makatakas at maibigay ang impormasyon sa Akatsuki. Pumunta si Madara kay Conan at tinanong nito kung saan nilagay ang bangkay ni Nagato ngunit hindi sinabi ni Conan at pumunta sa labas ng village kaya sinundan ito ni Madara. Umatake si Conan dito ngunit tumagos lamang. Lumipad si Conan at sumugod at maraming mga papel na nakapalibot kay Madara at nasa harapan na niya si Conan kaya sinakal ito ni Madara at dadalhin sa ibang dimensyon ngunit may pampasabog ang mga papel kaya sumabog sa kanya ang mga ito at nakaligtas. Hinati ni Conan ang dagat kaya nahulog si Madara at tatakas sana ito ngunit nilagyan ni Conan ng mga paper bombs ito at sumabog ngunit nakaligtas pa rin ito. Napapalibutan si Madara ng 600 bilyon na paper bombs at sumabog at ginamit ni Madara ang isang Sharingan nito kaya nakaligtas pa rin at nasa likod ni Conan at sinaksak nito si Conan. Nagtataka si Conan kung bakit pa ito buhay kaya sumagot si Madara na ginamit niya ang Izanagi kaya hindi na mabubuksan pa ang kaliwang mata nito. Lumayo si Conan dito at may ibinato kay Madara ngunit nakaiwas ito at bumalik ito. Nagbato si Conan ng isa pa ngunit nakatalon si Madara. Umatake si Conan gamit ang Paper Shuriken ngunit nasasangga ito hanggang sa makalapit kay Conan at sinakal. Nawalan na ng buhay si Conan at pumunta na si Madara sa libingan ni Nagato at kinuha ni Madara ito at umalis. Nagiba na ng suot si Madara at nakuha na rin nila ang impormasyon galing kay Kisame kaya balak na nilang kunin ang Nine Tails.
Nakatakas na sila sa trap ni Kisame at kailangan na nilang pumunta sa ibang lugar dahil alam na ng mga kalaban kung nasaan sila, ngunit sabi ni Motoi na pupunta sila sa ibang lugar ngunit mananatili sa isla dahil gumagalaw ito at ang isla ay isang malaking pagong. Nag-volunteer si Kabuto na siya na lamang ang pupunta sa kinaroroonan ni Naruto at gusto niya rin makuha si Yamato para sa kanyang eksperimento at pinakita ni Madara kay Kabuto ang Gedo statue. Pagkababa nila ay nakita ni Kabuto si Hashirama at pinakita rin ni Madara ang nasa ilalim nila at mayroon silang 100,000 zetsu. Nag-meeting ulit ang mga Kage dahil nalaman ng mga kalaban kung nasaan sina Naruto kaya nag-volunteer ang Tsuchikage na siya ang magiging reinforcements nila. Pumunta na sina Kabuto kina Naruto at ginising na si Deidara at sinuntok ni Tsuchikage si Kabuto, ngunit clone lamang ito pati na si Deidara at lumapit sa Tsuchikage at sumabog. Nakaligtas ang Tsuchikage sa pagsabog at kinagat ni Manda ang pagong na kinaroroonan ni Naruto. Dahil nakita na ni Kabuto ito ay pumunta sila doon kaya hinabol ni Tsuchikage yung manigang isla at nakarating na sina Kabuto sa isla at pinagsisira ni Manda ang pagong. Pinasabog ni Deidara ang ilalim ng pagong kaya bumaliktad ito at gumamit ng Deep Forest Emergence si Yamato upang maligtas ang lahat. Gagamit sana si Tsuchikage ng particle style kaya tumakbo sina Deidara at pinigilan ni Akatsuchi ito dahil mapapatay nito ang pagong. Nagbato ng clay si Deidara at pinasabog ito. Nakaligtas sila dahil sa golem ni Akatsuchi at sinasakal ni Manda ang pagong. Nagtataka si Naruto kung anong nangyayari sa labas, ngunit pilit pa din ni Yamato na itago kay Naruto ito. Gumamit ng quicklime jutsu si Kurotsuchi kay Kabuto ngunit naiwasan ito at lumabas na rin si Yamato. Gumamit ng water trumpet si Kurotsuchi upang mahuli si Kabuto at hindi makaalis. May nilagay pa si Kurotsuchi dito at balak kumuha ni Aoba ng impormasyon sa utak ni Kabuto, ngunit lumabas si Kabuto sa katawan niya at kinuha si Yamato at tumatakas. Hinabol ito ni Kurotsuchi at gumamit ng quicklime jutsu ngunit nakaiwas si Kabuto at nagtago kay Manda at nawala ito pati na si Deidara. Dinala ni Kabuto kay Madara si Yamato at kukuhanin nila ang impormasyon dito at papalakasin pa ang mga zetsu. Binuhat at nilipad ni Tsuchikage ang pagong at malapit na sila sa Kumo. Nakita na ni Team Anko ang mga zetsu na nasa ilalim. Nakarating na sina Tsuchikage sa Kumo at nag-aalala ang mga ito dahil nakuha si Yamato. Nagtipon-tipon na ang lahat ng shinobi at hinati ang lahat sa 5 grupo at ang unang grupo ay ang mga mid-range battle unit at ang pangalawang grupo ay ang close-range battle unit. Pangatlong grupo ay ang intermediate range battle unit at ang pang-apat ay ang long-range battle unit at ang panghuli ay ang special range battle unit at binubuo sila ng 80,000 shinobi. Nagpakita na rin ang mga captain ng mga grupo at ang captain ng unang grupo ay si Darawi na kanang kamay ng Raikage. Ang captain ng pangalawang grupo ay si Kitsuchi. Ang captain ng pangatlong grupo ay si Kakashi. Ang captain ng panglimang grupo ay si Mifune at ang captain ng 4 na grupo at ang commander-in-chief ay si Gaara. Naghiyawan ang lahat at nag-reanimation jutsu na si Kabuto at ang nireanimate nito ay ang dating miyembro ng Akatsuki, mga dating Jinchuriki at ang dating Kage na sina 2nd Tsuchikage, 3rd Raikage, 4th Kazekage, at ang gumagamit ng explosion style na si Gari, si Zabuza, si Ice Style Haku, si Hanzo, si Granny Chiu, si Kimimaro, si Asuma, si Dan at si Hisashi Hyuga at ginamit nila si Yamato para mapalakas ang zetsu. Handa na sila at dineclare na ni Madara na ito na ang simula ng 4th Great Ninja War.